Sinasabing ang tunay na pagsubok sa pag-ibig ay hindi nasusukat sa mga araw ng liwanag, kundi sa lalim ng gabi kung kailan humahampas ang pinakamalakas na unos. Si Jessa, na pilit na binubura ang bakas ni Santiago sa kanyang buhay, ay hindi inaasahang darat na ng sakuna. Isang bagyong susubok, hindi lang sa kanyang tindahan, kundi sa katatagan ng kanyang paninindigan. Ngayon, hindi na lang sa alaala umiiral si Santiago, kung hindi pati sa harap na mismo ng pamilya ni Jessa. Ano na ang susunod na hakbang? Ito na ba ang simula ng paghilom o ang mas malalim na pagkasira ng pusong pagod na sa pakikipaglaban? Simulan na natin. Tulala si Jessa habang nagbubukas ng tindahan. Naalala niya kagabi si Santiago na umalis din nang makitang nakapasok na siya sa bahay. May kakaiba agad siyang napansin habang nag-aayos. Isang bagong cabinet ang nakatayo sa gilid ng counter. Mas matibay, mas maganda kaysa sa dati niyang gawa sa plywood. Napakunot ang noon niya. Hindi naman niya ito pinagawa. Pagtingin niya sa labas, may malinaw pang nakasulat sa bagong signboard. Robles Convenience Store. Ana, tawag niya sa kapatid. Kailan pa nagpalit ng signboard si nanay? Nagkibit-balikat ito. Ate, akala ko ikaw nagpaayos. Kagabi, may mga lalaking nagkabit. Akala ko inutusan mo. Tahimik siya, pilit pinapakalmang sarili. Siguro, barangay project nga lang ulit, gaya nung una. Pero habang nag-inventory siya, lalo lang dumarami ang mga milagro. May dagdag na mga panindang hindi niya in-order. 3 kahon ng sardinas, 2 bag ng gatas at ilang kahon ng mantika, toyo at suka. Hindi ko naman to pinadeliver, bulong niya hanggang sa hindi na siya mapakali. Kinabukasan, nagtungo siya sa barangay hall at kinausap ang kapitan. Kap, gusto ko lang po sanang itanong, sino po nagpadala ng mga tulong dito sa tindahan ko? May mga bago kasi akong gamit at paninda na hindi ko naman hiningi. Ngumiti ang kapitan, abala sa paglada ng mga papel. Yung tindahan mo ba, Jessa? Basta may nag-donate. Talaga may mga taong gusto lang na tumulong. Ganito dito sa barangay natin, kaya nga nanalo tayong best barangay. Parang biglang tumigil ang oras. May nag-donate, gusto lang tumulong, napalunok siya, pilit pinipigilan ang panginginig ng kamay. Hindi niyo po ba alam kung sino? Hindi na ako nagtatanong basta regular daw siyang nagbibigay sa mga small businesses. Baka may guardian angel ka lang, Jessa, biro ng kapitan sabay tawa. Napilitan siyang ngumiti pero paglabas niya ng barangay, mabigat ng dibdib niya. Hindi niya kailangan tanungin kung sino, alam na ng puso niya. Gabi na, umuulan pa din, nasa loob siya ng tindahan. Nagbibilang ng benta nang may narinig siyang kaluskos sa labas. Pagdungaw niya sa bintana, sa ilalim ng ulan, may isang lalaking nakatayo sa bubungan. Nakaitim na jacket, hawak ang wrench. Inaayos ang tumutulong gutter. Si Santiago na naman, nababaliw na yata to. Basang-basa ito sa ulan. Dahan-dahan niyang sinara ang bintana. Sumandal siya sa pader, pinisil ang labi at tuluyang pumatak ang luha. Tangina, ang hirap mag-move on. Hindi niya alam kung galit pa ba siya o sobrang sakit lang ng pangungulila. Kinabukasan pagkagising niya, isang papel ang nakadikit sa pinto ng tindahan. Nakatupi, basa pa ng ambon. Maingat niyang binuksan. Isang linya lang ang nakasulat. You don't have to forgive me. Just let me make sure you're safe. Napatitig siya sa mga salita. Malamig ang simoy ng hangin nang dumating si Jessa sa covered court kung saan ginanap ang local entrepreneurship fair na naimbitahan siya. Simple lang ang suot niya, white blouse at long skirt, pero kapansin-pansin ang maliwalas na ngiti niya habang nakikipagkwentuhan sa mga kapwa small business owners. Good morning po, Ma'am Jessa ng Robles Store, sigawin ng host. Palakpakan ng mga tao, ngumiti si Jessa, bahagyang nagulat. Ang inyong munting tindahan ay napili ng Royal Foundation bilang isa sa tatanggap ng microgrant ngayong taon. Lumapit siya sa entablado. Nanginginig ang mga kamay habang tinatanggap ang certificate at brown envelope na may logo ng foundation.
Ngumiti siya sa camera pero natigilan ng mapalingon sa dulo ng audience. Sa likod nakatayo si Santiago. Tahimik, nakangiti at matalim ang mga mata na nakatingin sa kanya. Parang biglang lumabo ang paligid, nawala ang ingay ng mga tao. Tanging tibok lang ng puso niyang naririnig. Nakatitig lang ito, parang sinasabi sa mga mata, "I'm so proud of you." Umiwas siya ng tingin, mabilis siyang bumaba ng stage at tumungo sa exit. Hindi pa man siya nakakalayo, narinig niya ng pamilyar na boses. "Jessa." Napatigil siya, ang boses na matagal niya ng pilit kinakalimutan. Paglingon niya, nandoon si Santiago. Nasa ilang hakbang lang ang layo. "Congratulations," sabi nito, halos bulong. "You deserve it." Tumango lang siya at hindi makatingin ng diretso. "Jessa, please, mag-usap tayo." Pero bago pa ito makalapit, may bumosina sa likuran. Paglingon niya, isang kotseng huminto. Bumaba si Alvin, maayos ang suot, may dalang bulaklak na inabot sa kanya. "Tara na, ihahatid na kita," sabi ni Alvin. "Yes, honey." Halos mabulunan siya sa huling salita. "Santiago," sabi niya, saka hinawakan ng braso ni Alvin. "Boyfriend ko na si Alvin, kaya please, tigilan mo na ako." Ano yung medyo basag ang boses. Ito ang nakita niyang paraan para layuan siya nito. Tahimik si Santiago pero sa mga mata nito, bakas ang gulat at sakit. Alvin placed an arm around her shoulder. "Let's go, hon." At doon niya nakitang pag-igting ng panga ni Santiago pero hindi to kumibo. Tumalikod siya. Nakangiti kay Alvin pero habang lumalakad papunta sa kotse, nangingilig ang luha sa mga mata niya. Tahimik sa loob ng sasakyan, tanging tunog lang ng wiper at ulan sa windshield ang maririnig. "Alvin," mahina niyang sabi. "Salamat sa pagsundo." Tumingin lang si Alvin, bahagyang tumingin sa kanya. "Walang anuman, basta alam mo namang para sa'yo lahat gagawin ko." Huminga siya ng malalim sa kanag-angat ng tingin. "Pasensya na rin pala sa nangyari kanina. Sa harap ni Santiago, hindi ko sinasadya na sabihin na boyfriend kita. Gusto ko lang siyang tumigil." Tahimik si Alvin sandali saka ngumiti na nakakaloko. "Okay lang. Actually gusto ko nang totohanin. Wala akong reklamo." Biro nito. Napatawa siya. "Alvin, seryoso ako." "Kaya ako rin naman natatawang tubo nito. Pero lumambot ang tono. "Jessa, okay lang yun. Alam kong gusto mo lang ng katahimikan. Kung ako makakatulong para makamit mo yun, even if it's just pretending, I'm fine with that." Napayuko siya, hawak ang palad sa tiyan. "Minsan, naiisip ko ba kasalanan ko rin ang lahat. Kung hindi ko siya minahal." "Jessa," putol ni Alvin, "marahan at walang kasalanan sa pagmamahal. Nagkataon lang na maling taong pinagukulan mo ng panahon." Napatitig siya dito, tahimik pero may halong ngiti. "Salamat, Alvin." "Anytime," sagot nito sabay lingon sa labas. "Pero kung sakaling magbagong isip mo sa pagpapanggap at gusto mo ng totohanin, mas gusto ko yun. Iba pa rin kapag may katuwang ka sa buhay. Handa akong akuin ang pagiging ama ng bata." "Alvin, you're a good friend. Noon at ngayon, ayokong ipaako sa iyong responsibilidad na hindi naman sa'yo," sabi ni Jessa. "Willing ako maghintay, Jessa. Basta kapag kailangan mo ko, magsabi ka lang." "Salamat. Sa tindahan mo na lang ako ibaba. May aayusin pa ako." "Mauna ka na. Alam kong busy ka." Tumango ang binata at ibinaba siya sa harap ng tindahan. Tila mabigat ang ulap nang mapatingin siya sa kalangitan. Humahampas ang hangin, humugong ang mga yero at ang unang patak ng ulan ay nagmistulang bala sa bubong. "Jessa, umuwi ka na!" sigaw ng taga-barangay mula sa pinto. "Lumakas ang bagyo." "Sandali na lang po," sagot niya. Nanginginig ang kamay habang sinisecure ang mga kahon ng gatas at delata. "Kapag pinabayaan ko to, baka mabasa lahat." Pumalo ang kidlat, sumunod ang dagundong ng kulog na nakakabingi. Tumalbog ang puso sa dibdib niya. Pero sa gitna ng kaba, nanatili siyang matatag. Ito ang negosyo niya. Buhay nilang mag-ina. Iniwan niya kay Santiago ang tseke at ATM ng lahat ng perang ibinigay nito sa kanya. Pilit niyang sinara ang teller window ng tindahan. Sa labas ang tubig ng kalsada, mabilis nang tumataas. Uminit ang mata niya sa pagkabalisa. Hindi sa bagyo, kundi sa kinabukasan nilang mag-ina. "Jessa!" Si Kapitan kumakaway sa kanto kasama ng 2 tanod. "Magsara ka na! Evacuation na sa covered court!" "Mauna na po kayo, Kap!" Sigaw niya pabalik. "Susunod po ako!" Sumirit ang hangin. Sa isang kisap mata, kumalabog ang isang sanga ng puno sa bintana.
Nagkadurog-durog ang salamin at sumargong malakas na hangin papasok, kasabay ng ulan at mga dahon. Ano ba to? Napaatras siya. Pinrotektahan ng tiyan. Kinuha niyang lumang karton at duct tape. Pilit sinasarang bitak ng basag na bintana. Nanginginig ang daliri niya sa lamig at takot. Pero mas lamang ang pangambang mawala ang mga panindang pinaghirapan niya. Muling umihip ang hangin. Ulimang bukay ang malakas na ulan. Napigtas ang hook ng signage at kumalampag sa poste. Napaatras siya. Halos madulas sa sahig. Buti na lang at mabilis siyang nasalo ng mga kamay ng isang lalaki. Jessa, isang baritonong boses ang tumagos sa ingay ng bagyo. Napalingon siya at sa pagitan ng ulan at ihip ng hangin. Nakita niya ito, basang-basa, naka-jacket pero walang payong, nakasugod, papasok sa pintuan. Anong ginagawa mo dito? Sigaw niya sabay ng kidlat. Tutulungan kita, madiin na sagot ni Santiago. Nilagpasan ng mga kahon para marating siya. Delikado na to. Ayaw kong iwan ang tindahan ko. Saka na ako aalis kapag secured na to. Lumapit si Santiago, hinawakan ng kamay niyang nanginginig. Mas importante ka kaysa sa tindahan. Bulong nito, mababa pero klaro sa gitna ng unos. Ikaw at ang baby. Parang biglang nawala ang takot sa mga salitang yun. Pero umiral pa din ang katigasan ng loob niya. Kaya ko to, umalis ka na Santiago. Madaming bagyo na ako napagdaanan. Uhupa din ito. Bumigay ang isang bahagi ng yero. Pumasok ang tubig ulan sa isang tagas mula sa kisame. Bumaha na sa sahig. Dumulas ang mga paa niya. Hindi na nagpatumpik si Santiago. Walang paalam na dinampot siya nito at isang buhat na puno ng pakiusap at takot. I'm sorry. Anito, humihingal. Hindi ko hayaang mapahamak ka sa katigasan ng ulo mo. Santiago, ibaba mo ko! Nagpumigla siya pero nanaig. Ang bilis at taas ng baha sa labas. Sa tapat ng tricycle ng kapitbahay, kalahati ng gulong sa tubig. Kumirot ang tiyan niya sa stress. Please, dagdag ni Santiago, halos pakiusap. Trust me this once. Hindi na siya nakasagot. Binuksan ni Santiago ang pinto tubakbang sa rumaragasang tubig. Ang lamig na nuot sa kanyang buto. Niyakap nitong katawan niya ng mas mahigpit. Balikat nitong sumalo sa buhos ng ulan. Humawa ka lang. Bulong ni Santiago. Konti na lang. Sa kanto lumalangin ng mga supot ng basura. Kumakagat ang malamig na tubig sa katawan niya. Pero mahigpit ang kapit ni Santiago sa kanya. Parang kung bibitiw siya, malulunod siya sa mundo. Sa dulo ng kahalitanaw ang lumang kapilya. May puting pader at nakabukasang pinto. May ilang kandila sa loob na lumilikha ng gintong liwanag sa gitna ng dilim. Doon tayo, sabi ni Santiago. Pagkapasok agad siyang binaba nito sa kahoy na upuan. Bago pa ito magsalita, hinubad ni Santiago ang basang jacket at sinalampak sa sahig. Saka binalot ang isa pang tuwalyang kinuha nito kung saan. Hindi niya alam kung paano pero parang handa ito sa lahat. Basang-basa ka, baka magkasakit ka, sabi nito. Kinuha ni Santiago ang dalawang kandilang nasa baso. Ito ang nagsilbing liwanag nila. Hindi niya na napigilan. Parang may gustong sumabog sa dibdib niya. Lahat na lang ng pinagpaguran ko. Pwedeng mawala sa isang iglap. Aniyang pausa tumihikbi. Hindi ko alam kung paano magsisimula ulit kapag nasira ang mga paninda ko. Umupo si Santiago sa tabi niya. Hindi malapit at hindi rin malayo. Tahimik lamang ito na nakikinig. Pinupunasan niyang luha pero lalo lang dumarami. Ang sama ng loob ko kasi ang dali-daling mawala ng mga bagay kahit napaghirapan ko pa. Humigpit ang panga ni Santiago pero ang boses nito'y nanatiling banayad. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang itayo ulit ang tindahan mo. Pumiling siya. Hindi mo ba ako naiintindihan? Gusto ko ng tahimik na buhay. Mula nang dumating ka, palagi naman kumakabog ang dibdib ko. Pakiramdam ko hindi ako safe. Aniyang humahagulol na. Jessa, tama na, Santiago. Mula nang makasama kita, palagi akong nasa survival mode. Hindi healthy ang pagmamahal ko sa'yo. Siguro nun talaga kapag hindi nakatadhanang magsama, pero pinipilit pa din. Nawalan ng kibo si Santiago. Unti-unting bumagal ang kaba sa dibdib niya. Ang kamay ni Santiago nakapatong sa gilid ng upuan. Hindi kita pipilitin, napatawarin ako kaagad. Pero nandito ako para sa anak natin. Niyakap niya ang sarili dahil sa matinding lamig. Nanginginig ang buong katawan niya. Pati labi niya nanginginig na din. Pwede ba kitang yakapin para mabawasan ang ginaw mo? Ani Santiago puno ng pag-aalala. Pinulupot ni Santiago mga bisig sa katawan ni Jessa. Kinabig niya ito at niyakap ng mahigpit.
Matagal silang nanatili sa ganong posisyon habang sa labas patuloy ang digmaan ng hangin at ng ulan. Nang huminang ulan, halos hindi na gumagalaw si Jessa. Nakapikit ng mga mata, tinihila na ito ng antok. Sa pagitan ng paghinga, napabulong ito. "Huwag mo kong iwan, dito ka lang." Napapikit si Santiago. Ang mga salitang yun ay parang kutsilong humiwa sa puso niya. Hinding-hindi. Bulong niya, nilapit ang baba sa tuktok ng ulo niya. "Kahit na anong mangyari, hindi kita iiwan." Sa labas, kumalma ang hangin, humina ang ulan. Sa loob ng kapilya, nakapikit si Jessa sa dibdib niya. Tuluyang bumigay sa antok at pagod. Napatingin siya sa altar, sa krus, sa kandila at sa munting liwanag na kumikislap. Unang pagkakataon niya na nagdasal ng sobrang taimtim. "Lord," mahina niyang sabi, "hindi ko alam kung paano pa ako patatawarin sa lahat ng mga kasalanan ko. Turuan mo ko na maging mabuting asawa at ama. Turuan mo ko ng dapat gawin." Walang patid na umagos ang luha sa pisngi niya hanggang sa makatulog na rin siya. Sa wakas nakaramdam siya ng kapayapaan mula na magkalayo sila ni Jessa. "This is home," si Jessa ang tahanan niya. Mabagal ang pagmulat ni Jessa ng mga mata, malamig pa rin ang paligid pero wala nang malakas na ulan. Nakayaka pa rin sa kanyang init, hindi ng kumot kung hindi ng isang tao. Pagangat ng tingin nakita niyang mahimbing na natutulog si Santiago sa tabi niya. Bahagyang nakasandal sa pader ng kapilya. Magulong buhok nito, may mga patak pa ng butil sa pisngi. Pero mahigpit pa rin ang kapit sa katawan niya, para bang takot na takot ito na mawala siya. For a moment, nakalimutan niyang lahat. Ang bagyo, ang sakit, ang mga salita nilang parehong binitawan. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng puso nito. Mabagal, totoo at nakakapanatag. Napakapit siya sa jacket ni Santiago nakabalot sa kanya. Bigla siyang bumalik sa katinuan. Anong ginagawa ko?" Mahina niyang sabi. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay mula sa pagkakahawak nito at tumayo. Kinagat ang labit, pilit nilalabanan ang pag-usbong ng pamilyar na damdamin sa loob niya. Biglang bumukas ang pinto ng kapilya. Nakita niya si Alvin at ang dalawang tanod. "Alvin?" Napatigil to nang makita silang dalawa. Ang mga mata nito dumiretso sa suot niyang jacket. "Jessa," mahinang sabi ni Alvin, pinipilit na ngumiti. "Okay ka lang ba? Nag-alala kami ni na Mama Luis at Papa Edward. Hindi namin alam na nasira ang tindahan. Pinagbawalan na kaming lumabas kagabi ng rescue." "Okay lang ako," mabilis ng sagot. "Nandito lang ako kasi dahil sa bagyo. Dumating si Santiago kagabi para tumulong." Lumapit siya kay Alvin. Sa gilid gumalaw si Santiago. Nagising, napatayo ito, halatang gulat na makita si Alvin. "Jessa," pero hindi na siya lumingon. "Umuwi na tayo, Alvin," putol niya kaagad. "Pagod ako." Tahimik lang si Alvin, tumango ito pero sa likod ng ngiti nito, tila may hindi mapigilang lungkot. Habang paalis ang sasakyan, sumulyap si Alvin sa kanya. Nakatingin siya sa labas. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya si Santiago. Pinilig niya ang ulo, ayaw niya nang bumalik. Sa salamin ng chapel, pinanood ni Santiago ang sasakyan habang palayo ito. Hindi siya susuko, liligawan niya si Jessa. Wala pang tanghali pero mainit ng usapan sa buong barangay. Sa tindahan, sa palengke, kahit sa tricycle terminal, iisang bulungan. Bumalik na pala yung asawa ni Jessa. "Ay, yung pogi, yung businessman na nasa TV? Oo, niligtas daw si Jessa kagabi." Napapailing na lang si Jessa habang inaabot ang sukli sa mga suki. Ramdam niyang bawat matang sumusunod sa bawat kilos niya. May mga pabulong na tawanan, may mga pasimpleng tingin sa tiyan niya. Heto na naman at sinusundan siya ng intriga. Pinilit niyang ngumiti. "Ano po yun, Aling Tasing? 3 sardinas ulit." Ngumiti ang matanda pero mukhang nais na makasagap ng chismis. "Aba, ang swerte mo talaga, iha. Hindi lahat sinusundo ng asawa kahit sa gitna ng bagyo. Napakapogi daw ng asawa mo." Napahinto siya. Hindi niya alam kung matatawa ba o maiinis. Alam niya na mas mabilis kumalat ang chismis kaysa sa hangin. Nakita pa niyang ilang kababaihan na sumisilip sa tindahan. Pag-uwi niya sinalubong siya ni Mama Luisa. Nakangiti pero halatang may gustong itanong. "Anak, totoo ba na si Santiago yung sumagip sa'yo kagabi? Nagkaayos na ba kayo?" Huminga siya ng malalim. "Ma, please, huwag na nating pag-usapan." Paano kasi anak?" Sabat ni Papa Edward na lumapit sa kanya. "Nandito na si Santiago." "Nandito?"
Hindi pa siya tapos magsalita nang marinig niya ang halakhakan mula sa likod bahay. Paglingon niya, muntik niya nang mabitawan ang hawak na bag. Si Santiago nakaupo sa gitna ng mesa, nakangitit may hawak na baso ng mamahaling alak kasama si Kapitan. At 3 tanod, halos kalahating baryong nandoon. Parang fiesta, lechon ng pulutan. Santiago, tagay! Sigaw ng Kapitan sabay abot ng baso. Ibang klase ka pala bata, isa kang hero. Napasinghap siya. Papa, anong ginagawa niya dito? Ngumiti si Papa Edward, namumula na sa alak. Abay, siya yung nagligtas sa'yo anak. Nakakaya namang tanggihan at saka may dalang lechon at mamahaling wine. Matalimang tingin niya kay Santiago. Hindi mo kailangan magpa-party para lang makapasok ulit sa bahay na ito. Hindi mo ba talaga ako titigilan? Tahimik lang si Santiago bahagyang binaba ang baso. Jessa, naimbitahan lang ako ni Papa Edward at ni Cap. Nakasama lang ako sa kanila kaya napainom kami. Natahimik ang grupo. Si Kapitan pasimpleng tumikim. O siya, baka magalit na si Mrs. Huwag ka na uminom ng madami. Ganyan din ang Mrs. ko, Santiago. Sabay tawa ng malakas. Kap, sige lang po. Uminom lang po kayo. Nahiyang sabi niya. Nagpasya siya na pumanik sa kwarto pero bago pa siya makalayo, narinig niyang tinig ni Santiago. Hindi ako aalis hanggat hindi kita nakakausap ng maayos, Jessa. Anitong namumungay ang mga mata at bulol na ang boses sa kalasingan. Mga kasummer, ang aral na maibibigay sa atin ng gabing ito ay simple lang. Ang pag-ibig kapag pinilit sa maling paraan ay nagiging masakit. Si Santiago ay tila naniniwala na ang lahat ng problema ay kayang solusyonan ng pera, tulong at pagpapakitang gilas. Pero nakalimutan niya ang isang mahalagang bagay na si Jess ay hindi isang project na kailangang i-renovate o ayusin. Si Jess ay isang taong sugatan na nangangailangan ng respeto, hindi ng party o ng lechon na magpapasakit lalo sa kanyang ulo. Minsan ang pinakamalaking pagkakamali ng mga taong nagmamahal ay ang kalang kapag nasarap na sila ng pamilya at nakakuha ng suporta ng iba ay otomatikong mabubura ang sakit na naidulot nila. Pero hindi ganun kadali ang buhay. Ang paghingi ng tawad hindi nagtatapos sa pagtagay. Nagsisimula ito sa pagpapakumbaba at pagtanggap na maaring hindi na sila maging tayong muli. Sa susunod na kabanata, abangan natin mapapanindigan ba ni Jess ang kanyang galit o unti-unti nang natutunaw ang kanyang puso dahil sa mga ginagawa ni Santiago. Huwag kayong bibitaw dahil lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Maraming salamat po.